Tagtad ng sugat at wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng sementeryo ang isang lalaki kahapon, 22 ng Hunyo sa barangay Daramwangan Sur, San Mateo, Isabela. Kinilala ang biktima na si alias Ian, 37 anyos, isang construction worker at residente sa nabanggit na lugar. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na hinihinalang sanhi ng sunod-sunod na pagtaga gamit ang isang patalim. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Ginang Mila Constantino, ina ng biktima, bago mangyari ang insidente, umalis umano sa kanilang bahay ang biktima upang dumalo sa isang lamay. Nakita namang may kausap na lalaki ang biktima na nagyaya sa kanya na magtungo sa palengke. Ngayon meron daw kinausap, meron daw panyong na nag-aya sa kanya na pupunta raw sila sa last night doon sa palengke kung saan doon. Sabi naman ng kasama niya, iniwan daw siya at meron daw kumuha sa kanyang 2 motor dyan. Hindi naman kakatugma-tugma. Ngayon sabi naman nila nakakulong-kulong naman daw. Naghabulan daw sa palengke. Dati-dati pag umalis yung anak ko kasi, madaling araw uuwi kahit na punta ng patay at mahilig na pumunta ng patay at kumakanta siya. Ito na ang huling beses na nakita siya ng kanyang ina, kaya naman labis itong nag-alala nang sumapit na ang umaga ay hindi pa rin nakakauwi ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, nang muli nila itong makita ay nasa kalunos-lunos na itong estado dahil sa tinamo nitong mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na pinaniniwala ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Hinala ng ina ng biktima, maaaring nadamay lamang ang kanyang anak sa alitan ng kanyang kasama at siya ang napagbalingan ng mga salarin. Posible rin umanong itinapon sa sementeryo ang bangkay matapos ang pamamaslang. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at ang motibo sa krimen. Wala pa namang inilalabas na detalye ang pulisya kaugnay sa insidente. Hiling naman ng ina sa mga otoridad na mas mapabilis ang investigasyon upang agad na matukoy ang mga responsable at mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas. Gawin namin, hihingi po kami ng tulong at hustisya po. Bigyan niyo po ng hustisya kamatayan ng anak ko. Masyado pong mabigat yung pagkamatay niya. Tinagataga po siya. Ala naman po siya ang alam kong kasalanan. IFM News.